جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحفر الباطن أمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya, sa maikling oras na ito, ating talakayin ang tinatawag na Arkanul Iman. Ang Arkanul Iman, ito ay ang haligi ng iman. Ito ay nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago tayo tumungo sa hadith, kunin natin ang kahulugan ng iman. Ang iman, sabi ng mga ulama, qaulun bil lisan wa i'tiqadu bil qalb wa amalu bil jawarih. Ang tinatawag na iman, ito ay ang pagbigkas ng dila. Wa i'tiqadu bil qalb, at ang paniniwala ng puso. Wa amalu bil jawarih, at ito ang pagsasabuhay ng ating bahagi ng katawan. Sa hadith naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung dumating sa kanya si Jibril alaihi salam, tinanong ni Jibril si Propeta Muhammad kung ano ang iman. Ang sagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang iman ay ang maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga aklat at sa kanyang mga sugo at sa kabilang buhay, at ang paniwalaan ang tadhana o kapalaran, maging ito ay mabuti o masama. So bigyan natin ng kunting paliwanag. Ang iman, al-imanu billah, ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang paniwalaan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay umiiral. Paniwalaan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Diyos, sa kanyang pagka-Panginoon, at paniwalaan natin ang magagandang pangalan at ang kanyang katangian. Paniwalaan natin na walang ibang dapat sambahin maliban na lamang sa Kanya. Paniwalaan natin na walang makapangyarihan maliban sa Kanya. Paniwalaan natin na walang tagapaglikha maliban sa Kanya. Paniwalaan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang may hawak ng lahat ng bagay. Yan ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang makapangyarihan maliban na lamang sa Kanya. Pangalawa, ang paniniwala sa mga anghel. Ang paniniwala sa mga anghel ay paniwalaan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay lumikha ng mga anghel. Nilikha niya ang mga anghel sa pamamagitan ng liwanag. Ang mga anghel na ito ay binigyan sila ng trabaho ng Allah subhanahu wa ta'ala o tungkulin. At ang mga anghel na ito ay may kanya-kanya silang tungkulin at hindi nila sinusuway kung anuman ang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ang iba sa kanila, ang mga pangalan ng iba sa mga anghel. Katulad ni Jibril alayhi salam, katulad ni Mikail, si Israfil, at yung mga iba pang anghel, si Munkar, si Nakir, at ang mga anghel ay may kanya-kanya silang tungkulin. May mga anghel na kung saan sila ay nakabantay sa pintuan ng paraiso ng Allah. May mga anghel na kung saan sila ay nakabantay sa mga tao. Sila ang nagsusulat ng mga ginagawa ng tao. Sila ang nagsusulat ng masamang ginagawa ng tao at mabuting ginagawa ng tao.
At ganun din, si Anghel Gabriel na inatasan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siyang nagbababa ng pahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kalangitan patungo sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Anghel Gabriel o Jibril alayhi salam, siya ang nagdadala, siya ang may dala ng mensahe mula sa kalangitan at ibinababa niya ito sa mga propeta. So may mga tungkulin ang mga propeta. Subalit ang mga propetang ito ay yung iba sa kanila ay binanggit ng Allah at yung iba naman ay hindi niya binanggit kung ano yung mga pangalan nila. At ang mga propeta, may mga propeta may mga anghel na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala o may mga anghel na ang paglikas sa kanila ay para lang sumamba. Wala silang ginagawa kundi sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lang ang trabaho nila. Ang mga anghel na ito ay dapat natin silang paniwalaan. Kahit hindi natin sila nakikita, pero kasama ito sa nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay hindi sumusuway sa anumang ipinag-utos sa kanila ng Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, hindi nila sinusuway ang anumang ipinag-utos sa kanila at ginagawa nila o tinutupad nila ang kanilang tungkulin, anuman ang ipinag-utos sa kanila. Pangatlo, ang paniniwala sa mga aklat. Ang mga aklat na kung saan ito ay nagmula sa kalangitan, nagmula sa langit na ibinaba ni Anghel Gabriel. Ang mga aklat na ito, ang iba ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Katulad ng At-Taurat, ang Injil, ang Zabur, ang Suhuf Ibrahim, at ang Quran. Yan ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Ang Taurah ito ay binaba kay Propeta Musa alayhi salam na tinatawag ng hindi mga Muslim, tinatawag nila itong 10 Commandments o 10 utos. 10 utos ni Moses. Ang Injil ay tinatawag naman nilang Gospel o tinatawag nilang Ebanghelyo ni Jesus na ibinaba kay Propeta Isa alayhi salam o si Propeta Jesus alayhi salam. At ang Zabur, ito naman ay ibinaba kay Propeta David, Propeta Daud alayhi salam na tinatawag nilang Salmo ni David. At ang Suhuf Ibrahim ay tinatawag naman nilang Kalatas ni Abraham. Ito naman ay ibinaba kay Propeta Ibrahim alayhi salam. At ang huli ay ang tinatawag nating Quran. Quran ang ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dapat natin itong paniwalaan, lahat ng ito ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ibinaba niya sa kanyang mga propeta. Pang-apat ay ang paniniwala sa kanyang mga sugo, al-imanu bi rusulihi. Paniwalaan natin ang mga sugo. Ang mga sugong ito ay ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga pamayanan upang iparating ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isinugo sila ng Allah subhanahu wa ta'ala upang iparating ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat natin silang paniwalaan katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ. Paniwalaan niyo ang Allah at ang kanyang mga sugo. Ang mga sugo ay dapat din natin silang paniwalaan. Ang tinutukoy natin ng mga sugo dito ay marami silang bilang. Ngunit may mga ilan binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran katulad nila Adam, sila Noah, sila Ibrahim, sila Ismail, si Yusuf, sila Yunus, si Saleh, si Hud, si Muhammad, at si Isa alayhimussalam. Lahat sila ibinanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Hindi nagtatapos dito ang mga propeta dahil marami pang mga propeta na kung saan hindi binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Ang tanging nakakaalam lamang ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Panglima ay ang tinatawag natin na al-imanu bil yawmil akhir. Ang paniniwala sa kabilang buhay. Ang kabilang buhay, mga kapatid, ito ay mangyayari pagkatapos ng kamatayan. Ang kabilang buhay, ito ang lugar kung saan magaganap ang paglilitis sa mga tao. Dito magaganap ang tinatawag nating sirat. Ang sirat, ito yung dadaanan ng mga tao na parang tulay. Magaganap yan sa kabilang buhay. Tinatawag natin na Yawmil Akhir, at ganun din magaganap sa kabilang buhay ang tinatawag nating al-haud. Halimbawa yung haud, ito yung panahon na kung saan napakainit. Napakainit at ang mga tao ay nangangailangan sila ng inumin. Ang inumin na ito ang tinatawag na haud, na kung saan paiinumin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang ummah. So kailan ito magaganap? Sa kabilang buhay. Ganon din halimbawa ang tinatawag natin na syafa'ah. Ito yung pagliligtas. Syafa'ah. So dito rin magaganap sa kabilang buhay, magaganap din sa kabilang buhay ang tinatawag natin na adab. Katulad halimbawa yung mga taong paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay doon paparusahan sa kabilang buhay. Ang sinumang nararapat parusahan ay paparusahan. At ang sinuman ang nararapat na gantimpalahan ay gagantimpalahan. Ang mga taong sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at sumunod sa mga kautusan niya ay marapat na sila ay makatanggap ng gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga taong sumuway sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sumamba sa iba maliban sa Allah ay nararapat silang parusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga taong magtatagumpay, makakamit nila ang paraiso. At ang mga taong malulugi o hindi magtatagumpay ay ang mapapa sa kanila ay ang apoy ng impyerno. Wali'audu billah. So ang pang-anim, ang paniniwala sa qadar. Ang paniniwala sa qadar o tadhana o kapalaran ay dapat nating paniwalaan ito maging ito ay kapalaran, mabuting kapalaran o masamang kapalaran. Dahil ito ay sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng bagay o walang mangyayari dito sa mundo maliban na lamang sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat natin itong tanggapin. Dapat natin itong tanggapin. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Sinabi ng Allah, katiyakan ang lahat ng bagay na nilikha namin sa ganap at tamang pagtatakda. So yan ang mga itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang Muslim, kung anuman ang nakatakda sa kanya, mabuti man o masama, dapat niya itong tanggapin. Dahil yan ay sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at dito tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang saan ang paniniwala ng isang tao. So may mga kapalaran na masama, may mga kapalaran din na mabuti. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran bilang panghuli, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinuman ang tumanggi na hindi maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga aklat at sa kanyang mga sugo at sa kabilang buhay, katiyakan siya ay naligaw na malayong pagkaligaw. So ito ang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat nating paniwalaan. Paniwalaan natin ng Allah, paniwalaan natin ng kanyang mga anghel, ang kanyang mga sugo, ang kanyang mga aklat, ang kabilang buhay at ang tadhana. So yan ang tinatawag natin na Arkanul Iman. So hanggang dito na lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.